Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. Click nyo lang guys para makapag-message kayo sa akin. So, by the way guys, paalala ko lang na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay, so start na tayo. Kanina ba itong love reading na masasagap natin ngayon? Kanina ba itong love reading, spirit guide? Okay, so meron tayong stay optimistic about your love life. So actually guys, sinasagap natin ngayon, positive lang sila pagdating sa relationship nila na kanilang person. So I think wala ka masyadong nafe-feel na parang mafe-feel na pwede kanyang iwan anytime. Kasi secure ka sa kanya, mafe-feel mo na parang pwede niyang ibigay yung security and hindi kanya binibigyan ng dahilan para magduda or pagdudahan mo siya. So, kung makafeel ka man ng mga selos, pwedeng hindi ito sa mga karibal, I think pwedeng sa ibang tao. Parang makakafeel ka lang din guys na parang something na may unfair, siguro sa family, sa friends, sa mga katrabaho, ganon. Okay, so by the way, check pa natin. Additional message, kanina po itong love reading, spirit guide. Love reading, spirit guide. So, meron tayong heart-to-heart conversation. Ayan. So, yung pinapakita lang sa akin dito, guys, pwedeng minsan may pagiging moody. Napakaliit lang na bagay minsan ng inyong tampuhan. Okay, kung nagkakaroon man kayo, guys, ng mga tampuhan, sobrang ano lang niya, guys. Parang pambatang away lang to. So, for my opinion, hanggat maaari, kung kaya niyo namang ayusin. Okay, kailangan mas mag-mature ang inyong relationship. Kung gusto niya talaga guys na parang road to forever na kayo. Okay, so by the way, additional message, spirit guide, kanina po itong love reading. Okay, love reading, spirit guide, kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong prayer self. So, since naka-reverse yan, I think guys, hindi mo rin kaya na malayo sa kanya. Kahit sabihin na natin na parang nagkakatampuhan kayo, tapos malala yung yung nagiging issue. So, parang ang lalim ng pinanguhugutan. Okay, yung feeling na para bang pag nagtalo kayo, parang buo ng desisyon na parang hiwalayan, then parang magigilty rin kayo guys pagkalipas ng ilang araw, or pwedeng ganun din yung mafe-feel nyo. Okay, mafe-feel nyo or mafe-feel nitong person mo. May nakakita kasi ako dito guys, parang may nagkakaroon kayo ng tampuhan, pero hindi naman siya guys galit. Siguro mas tampo lang talaga siya. And ayan, may pag-uusap dito pero may umiiwas. Again guys, tampo lang to, hindi to galit, no? Pag sinabi kasi galit, matindi na yon, di ba? Pero pag sinabing tampo, ibig sabihin, may dinedemand ka sa kanya na parang gusto mong iparealize sa kanya na tama ka, na parang dapat ganito yung treatment na ibigay mo sa akin. Dapat hindi ganyan, napaka-unfair, bakit sila ganyan? Ibig sabihin, may nakukumpara ka. Okay? Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Additional message. Okay, let go of control issue. Ayun, no, allow the situation to unfold naturally. 'Di ba? So, sinasabi lang dyan, guys, talaga, napakaliit lang talaga ng mga pinagtatalunan yung dalawa. Then again, sinasabi nga rito, kung hindi naman na kayang
hindi nyo kayang i-let go yung mga past issue, hindi nyo kayang itama or hindi kayang itama ng person mo kung may pagkakamali sa kanyang personality, sa kanyang pag-uugali, or same kayo, dapat kasi guys talaga, give and take eh. Or yung isa is marunong magbigay. Kung matampuhin yung isa, dapat isa sa inyo is, mas mapagparaya, okay? So, hindi naman laging ganun yung scenario. Dapat pa rin guys, alternate, no? Wag gawin guys consistent yung mga ganong pag-uugali. Kung gusto niyo talaga na maayos to. Sabi nga dyan guys, kailangan nyo nang i-let go yung mga past issue na hindi naman na nakakatulong sa kasalukuyan. Okay, kasi kung pangahawakan pa rin yung mga dating kasalanan, tapos willing pala kayo talagang i-work out to, hindi mag-work eh. Kung lagi siya guys, i-open up, okay, lagi sasabihin na, ganito ka kasi, ganyan ako, ganyan. So, okay, nasasaktan. So, di ba, isipin nyo guys, kung nasasaktan kayo, lagi nyo pa rin guys i-consider yung feelings ng inyong partner. Dapat, lang talaga kayo, nagpe-blend lang talaga yung energy nyo. Kumbaga dapat, may dynamics, di ba? So, by the way, additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Again guys, wala pala akong dice, no? Nakalimutan ko, no? Yung dice. So, as long as nakaka-relate ka dun sa reading, so para sa yung reading, and kung doubt ka rin naman about sa yung gender, any gender naman to guys, wala tayong favoritism dito. Okay? Para sa lahat ng reading natin. Kaya nga, una pa lang ng video, sinasabi ko na general reading to, so take what resonate and leave what doesn't. Diba? Parang i-let go nyo yung mga bagay na hindi tumutugma sa inyong energy. Again, additional message. Meron tayong separation na yan. Sabi ko na may tampuhan. I think papunta na siya sa separation. Pero yung sabi kasi rito, yung bottom of the deck natin guys is give your relationship a chance. So, kaya pa siyang ayusin kasi sobrang minimal lang talaga nung nung inyong naging alitan. Hindi siya guys ganun kalala. Okay? Masyado lang siya guys naging immature or naging pabebe lang dun sa sitwasyon. Pero again, kaya naman itong ayusin. Okay? Kung ready kayo. So, yung iba sa inyo guys, mapifeel nyo or question niyo siguro, baka hindi na kayo mahal ng partner nyo. Baka naman naging busy lang, tapos masyado kayo naging malawak. Sige, tignan natin, baka sabihin nyo, puro naman kayo. Doon naman tayo sa partner nyo, di ba? Okay. Additional message, spirit guide. Additional message, spirit guide. Love reading. Meron tayong new love. Ay, naku, kaya naman pali. May abangers. May naninira sa inyo and someone na nagkakagusto rin siguro sa'yo. Or, pwedeng nagkakagusto sa person mo. Pwedeng ito yung nagiging dahilan kung bakit kayo hindi nagiging okay. Past issue nyo pa tong someone yun na to. May ibang taong nakikisali. Nag-a-advise ng mali. Every time na parang magtatalo kayong dalawa, nag-a-advise ng mali ito. Feeling ko ito may gusto sa partner mo sa partner mo or sa'yo, basta may someone dito na parang kailangan wag nyo nang pakinggan to. Mga maling information nyo na ibibigay sa inyo, di ba? So again, tignan pa natin. Additional message. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So, yun nga guys. Wala naman daw na-feel dito sa bago. Okay? Parang, di ba, hindi niya daw, parang tinatanggi kasi. So, sinasabi, wala naman daw talaga. Wala naman daw talagang na-feel or hindi niya daw talaga yun guys gusto. So, nagiging mapaglaro ang tadhana sa inyong dalawa ngayon. Kung hindi kayo matatag talagang etong relasyon na to, matutuluyan na tong masira. Okay? Kung hindi matatag ang inyong kaisipan, ang inyong puso't isipan, damdamin at kaluluwa, naku guys, ito ay matutuluyan na. May separation na dyan. Okay. Additional message. Kung sa inyo guys yung kung sa side mo man yung may person na parang nag-a-advise ng mali na,
Kasi ganyan, dapat nga hindi na ganito ganyan. Ibig sabihin, may type siguro sa yun. Or dito sa person, pwedeng nafe-feel mo, no? Pwede sa person mo pala tong other person na involved. Parang lagi niyang kasama or parang namamanipulate siya nito. So, I think, di ba? Pwede niyo naman guys, reversal yung energy. Reversal po yung energy natin dito. Again, kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong children. Your love life is being affected by children. So, may mga anak kayo. Ito na lang guys yung i-consider nyo eh. 'Di ba? Kung mag-asawa na kayo or may mga anak kayo, lagi nyo guys isisentro. Lagi nyo ilalagay sa gitna yung mga anak nyo na parang ito yung mas magiging affected or parang, wait, hindi ako pwedeng lumande, hindi ako pwedeng maapektuhan sa ibang tao kasi isipin nyo guys, to. 'Di ba? So, feeling ko naman kasi guys, loyal naman talaga si partner mo. So, iba yung sa faithful Pag sinabing loyal, as in, wala talagang ini-entertain niya ng iba. Pero pag faithful, ikaw yung favorite adobo na babalik-balikan pa rin. Pero, yes, favorite adobo. Yung loyal, di ba, para lang siyang pagkain sa karinderya. Na ikaw yung favorite na adobo, pero titigil pa rin ng ibang putahe. May tendency ganon. So, by the way, minsan kasi guys, parang wala sa inyo yung loyalty eh. Nafe-feel mo to, piling ko malakas ang inyong intuition. Ramdam mo yan. Then siguro, sasabihin mo sa partner mo, yun nga lang, ide-depend niya pa rin eh. Okay, tatawanan, tapos ide-depend niya. Parang ano ka ba, wala naman, ganyan, ganyan. Wala pala, diwasan mo. Simple lang, di ba? Pero kung talagang nagmamatigas, so hindi kita masisisi kung bakit mas positive ka rito. Okay, talagang confident ka na, ay, iwan na kita ganyan. Kasi meron ng malalim na hugot, guys. Meron ng malalim na dahilan kung bakit parang wag nang magstay. Pero kalaunan kasi na to guys, mga ilang araw lang, pwedeng makaka-feel ka ng ano, parang magigilty ka. Again, additional message, kanina po itong love reading. Meron tayong release your ex. So, alam nyo guys, medyo nakaka-pressure to sa energy mo. Sinasabi lang na, let go mo muna. Huwag mo na masyadong i-overthink to. Pwede hindi ka nakakapag-focus sa pang-araw-araw na dapat ginagawa mo. Everyday routine. Hindi ka nakakapag-focus kasi nga, nasa isip mo to eh. Kailangan mo siyang let go muna. Okay? By the way, check pa natin. Love reading. Love reading. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message. Meron tayong true love. This is the romance of a lifetime. Okay. Kung magaan pa naman sa inyong puso, guys, let go nyo na muna. Pero kung mabigat na, let go nyo muna. Walang choice. Sabi ko nga rito, guys, sabi dito, diba? I-let go nyo muna yung mga past issue. Ngayon, kung hindi nyo na kontrolado yung mga bagay-bagay at mabigat na sa puso, mabigat na sa lahat, siguro kailangan i-release nyo nga muna. Pero kung sa tingin nyo, siya na yung someone na talagang nakikita mo na sa, nilook forward mo na sa future eh. So, ayusin nyo. I-let go nyo yung mga issue na hindi nyo na pala talaga kontrolado. Parang wala na kayong magagawa, nangyari na yon. Ito na yung naging eksena. So, ano pa yung magiging laban mo? Yan na yung naging eksena, diba? So, by the way, additional message tayo, guys. Additional message. Kanina po itong love reading. Love reading, spirit guide. Additional message. Meron tayong King of Pentacles. Okay, wala kasing ginagawang effort yung partner mo. Kumbaga parang kung ano yung huli naging pag-uusap nyo, ano yung naging parang personality niya,
kung ano siya, nung huling nakita mo siya at nakausap, parang ganun pa rin siya ngayon. No, walang effort, walang pinagbago. Hindi nagbago, walang ano, wala siyang binago, no, sa mga demand mo. Walang nangyari, ganun. Ganun yung nasasagot ko dyan. So, by the way, additional message, Spirit Guide. Meron tayong Three of Pentacles. Collaboration to. Kailangan nyo talaga guys ng pagkakaisa kung gusto nyo talaga na mas mag-work pa kayo. Okay, yun nga lang kasi may sariling decision yung partner mo. Hindi ko naman kasi masabing matigas yung ulo kasi ano siya parang lagi lang siya nakangiti, nakatawa, ganon. Tinatawanan niya yung mga tantrums mo. Tinatawanan niya yung ano mo, yung mga hanas mo sa buhay. Na parang sa'yo binibig deal mo na yon pero para sa kanya guys, maliit na bagay lang yan. 'Di ba? Again, kanino po itong love reading, additional message, spirit guide. Meron tayong judgment, guys. So, okay. So, alam mo, mapifeel mo na may mali talaga eh. Tapos, mapifeel mo rin sa ibang tao na parang, uy, normal lang naman yun, ganito, ganyan. Ikaw malakas yung pakiramdam mo na may mali eh. So, ikaw mapifeel mo, baka may mali rin talaga sa akin. Baka ikaw talaga yung mali. Ganun, mapifeel mo. Parang questionin mo na talaga yung sarili mo eh. Naisip bata lang ba talaga? Nag-overthink lang ba talaga? Then, dyan na guys, magsisimula yung parang kaya ka nang i-manipulate ng partner mo, kaya ka na niyang i-gaslight. Diba? Kasi ano eh, kukwestiyonin mo na yung mga decision mo, kukwestiyonin mo na parang yung mga ginagawa mo na parang may mali ako at tama naman pala talaga siya. Kasi nakikita mo na ano eh, nasa opinion ng ibang tao, mukhang wala namang mali doon sa ginagawa ng partner mo. Ito guys, lagi nyo tatandaan para hindi ka masyadong makontrol, no? O hindi makontrol ng partner mo yung decision mo. Lagi mo tatandaan na hindi naman lagi ang pagkakamali, di ba? So, sabihin na natin guys na mali yung mga haka-haka mo ngayon. Hindi ibig sabihin nun na mali ka na habang buhay sa mga decision mo, nagiging impulsive ka. Hindi eh. Siguro naman, meron naman doon naging tama, di ba? Okay. So, lagi nyo guys iisipin na syempre may mga tama ka ring desisyon. Hindi lagi yan guys, okay? Hindi naman siguro consistent na lagi may mali. Syempre, kung ikaw naman makakaramdam yan eh, sarili mo naman yan eh. Mapifeel mo pagka medyo mabigat sa pakiramdam, ibig sabihin may mali. Hindi dahil parang spoiled ka, or dapat laging pumapabong sa inyo mga bagay-bagay. So, grabe na nga yung pagbibigay mo dyan. Okay. Pero kung sa tingin mo na ikaw yung immature, kailangan may baguhin ka. Okay. Tignan pa natin additional message. Love reading. Meron tayong Page of Swords. Okay. Ito kasi guys, Page of Swords. Pag sinabing page, bago pa lang, diba? So, ibig sabihin, fresh pa yung issue nyo. As in ngayon, may pagtatalo. Pwede nangyayari ngayon. Or, pwedeng weeks pa lang. Or, pwedeng in the near future, pwedeng mangyari to. Okay, etong pagtatalo na to, itong separation na to. Kasi pwedeng nafe-feel mo na ngayon, may mabigat na sa pakiramdam mo. Okay, so magkakaroon dito guys ng confrontation talaga. Then yung confrontation na yun, sa halip na pag-uusap lang sana muna siya, is mauwi talaga siya guys sa hiwalayan. Okay, pero hiwalayan din guys, feeling ko maayos pa rin. Meron tayong Knight of Cups. Ayan o, diba? Makikipag-ayos pa rin to. Siya pa rin yung kusang babalik sa inyo. Siya pa rin yung parang, iniisip niya na parang nagano ka lang, tinotoyo ka lang. Okay, isipin niya na parang baka immature ka lang talaga. Diba? Okay, so tignan pa natin guys, additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Love reading. Okay, so meron tayong Queen of Cups. So, ayan, baka may mga naglilihi pa lang kasi talaga dito. Si Queen of Cups, guys, buntis to eh. Ayan o. Okay, pwede rin naman guys, abundance. Actually, abundance naman si Queen of Cups. Pero usually ang basa ng ibang tarot trader dito is pregnancy kasi nga buntis siya dyan. Pero may blessing. So, pwede ba sa inyo, hindi nyo alam kung bakit bigla kayo nagkakaganyan. Naglilihi na pala kayo, hindi nyo pa alam na buntis na pala talaga kayo. Or,
Pwede sa person mo. Pwede naman guys reverse yung energy, no? Lalo na kung alam mo sarili mo lalaki ka at wala namang pregnancy pwedeng mangyari. Pwede nyo guys i-reverse. Pero may abundance. May blessing na paparating sa inyo guys. Pwede naman guys pera or pregnancy. Basta something good news to guys. Okay? Meron tayong, ayan, magkakaroon ka ng hesitation. So, nakikita ko dyan guys na possible na isa sa mga magiging decision mo dito is makaka-apekto sa love life mo. Oo. Kaya, ikaw, feeling ko naman dito may iba ka nilook forward, hindi person na. I think opportunity. Parang kailangan mo muna ng ano. Kung hindi nyo maayos to ng partner mo, so, ano mangyari? Pwede let go na lang. Kasi meron ka sigurong gustong simulan. Ayan, the magician. Masipag yan and workaholic si magician, guys, no? Then, ang dami rin ginagawa nito. Marami na kayong gusto pagtuunan ng pansin at i-manage, no? So, by the way, meron tayong 5 of Swords. 5 of Swords. So, pag sinabing 5 of Swords, conflict to. So, mahirap nga para sa inyo, guys, ang mag-decide. Ayan yung sinasabi ng card. Okay, tignan natin, guys, yung energy ng partner mo, yung person. Okay. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Oh, 9 of Wands. Ibig sabihin, yung mga accusation, ano ba yun na utal? Yung mga ina-accusa mo sa kanya, tagalugin ko na lang, guys. Utal sa shishi, no? So, kung makakita nyo, guys, 9 of Wands. So, tinatawanan ka niya kasi totoo naman pala talaga yung binibintang mo. Ang totoo naman pala talaga yung hinala mo na para bang, paano nangyayari yon? Paano niya kayang lusutan? Then, bakit parang nagiging tama yung opinion ng mga tao at parang ikaw yung nagiging mali? So, may mali talaga. Okay? Yung naninira sa inyo, guys, it's possible na, ayun, abangers sa relasyon mo. Basta may naninira dito. Kasi minsan may mga times na para bang di mo kilala yung partner mo kasi, di ba? Yun ang mahirap eh. Yung naniwala na nga sa iba, ibig sabihin, wala talaga tiwala sa inyo. Okay? So guys, tama yung nararamdaman mo. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong, di ba? 3 kayo dito. So, yung ano talaga nila dito, gusto talaga nila mangyari is masira talaga kayo. Ang gusto talaga nila guys mangyari is parang makuha yung partner mo. So, I think, yan guys lagi niyong iiwasan yung pag-post-post sa social media. Parang sobrang grateful ka sa partner mo na kaya niyang ibigay. Kasi guys, uso na inggitan ngayon. Hindi kasi lahat ng tao guys perfect yung love. Ay yung kanilang love life. So, ano mangyari dyan guys? May inggit sa love life mo. Then, mataas din guys yung chance na hihilingin nila or evil eye kayo. Hihilingin nila na maghiwalay din yan, ay masisira din yan. So, ganon. Diba? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 4 of Pentacles. Okay, ayun o. Mapifeel mo na parang may nililihim si partner mo and nararamdaman niya din na nararamdaman mo na yan. Ayun, ganito ganyan. So, may mali. Feeling ko babalik at babalik pa rin naman siya sa inyo. Pero yun na nga, ingat na ingat siya sa mga desisyon niya kasi ayaw niyang isipin mo na baka mali yun. Or baka, siya rin kasi mismo guys, duda sa sarili niya eh. Na pwede yung mga desisyon na gagawin niya is mali. Okay? Na baka nga tama ka. Din kaya nga siya natatawa-tawa lang. Sabihin niya na parang, isip bata ka lang. Kasi nararamdaman niya eh. Alam niya kung paano kanya ikutin. Alam niya kung ano yung kilitihin mo. Diba? Magaling tong partner mo guys.
Parang may pagka-patriarchal liar. Ano? Basta ganon. Sa psychology yan, guys. Ang hirap i-pronounce. Okay. Pathological liar. Patawag doon, guys. Okay. Again, ano yung nakikita sa'yo ng partner mo? Paano kanya nakikita? O, diba? Three of Swords. Nakakita ka niya ng someone na iniisip mo na sa third party ka, niloloko ka niya, may pagka-seloso, selosa. Malakas yung intuition mo eh. So, I think tama yung nararamdaman mo. Na may kakaiba talaga. Diba? Ayan o, Ten of Swords. Nakikita ka niya ng someone na ano eh, parang, siguro nasabi mo sa kanya na sinasaktan mo ako, iwan mo na ako kalaunan, ganyan-ganyan. Hindi naman panunumbat, pero ina-accuse mo na sa kanya. Kung gaano ka nasasaktan, kung gaano ka nahihirapan, ipinapaliwanag mo sa kanya na parang kung hindi na tama, kung di mo kayang alagaan, mas mabuti pang i-let go na lang natin to. Huwag na natin tong ipagpatuloy or ilaban. Okay? Na parang ikaw yung laging nakikipaghiwalay doon sa relasyon. Ace of Wands kasi to, guys. So, nakikita mo kasi yung sarili mo na marami pa pwede mangyari, hindi mo kailangan aksayahin yung panahon at oras mo dito kasi may iba pang mas magandang pwedeng mangyari bukod doon. May ibang mundo bukod dito sa mundo ng person mo. Okay, na ready ka nang lumabas dyan. Tingnan natin. Yan, ganyan ka nakakita ng partner mo. Okay. Ano naman yung mga possible na gagawin niya or kaya niyang gawin para sa inyo? Paano niya patutunayan ang inyong pagmamahalan? Okay, meron tayong Queen of Pentacles. Stability. Kaya niya ibigay yung stability. Parang gusto niya magtiwala ka lang sa kanya na kakayanin ko to. Maibibigay ko to. Malalampasan ko to. Magtiwala ka lang sa discarte niya. Pero ikaw guys, kasi parang mapapagod ka ng maniwala eh. Oo. Meron tayong Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. So, pag sinabing Ace of Pentacles, guys, parang ano to, nagsisimula pa lang naman siya. Pero feeling ko may kaya talaga siyang gawin. Okay? Marunong sa discarte sa buhay itong partner mo eh. Siguro maganda yung trabaho niya. Maganda yung posisyon niya sa trabaho. Meron tayong Four of Cups. So, ang dating kasi sa kanya rito, guys, hindi niya makuha yon. Okay, may distraction. So, ang mangyari, guys, kailangan niya ng ibang, pwedeng tumulong sa kanya. Ang mangyari, guys, may tukso. Feeling ko hindi naman niya kayang seryosohin. Ikaw talaga yung gusto. Pero may tukso talaga dito na parang gagamitin niya para makuha. Or parang stepping stone nga, guys. Okay, na parang alam niya kung sino paniniwalaan niya. So, ito siguro yung person na to. Sinasabi niya gato ganyan. Pero nararamdaman ng partner mo kung ano yung habol na tong other person. And ang mangyari guys, since kaya naman pala niyang paikutin, marunong siyang umarte rito. Na parang, kaya mo, na parang kaya yung, nakakayanan nga siyang paikutin nun. And ang mangyayari, gagamitin niya. Okay? Para makahakbang para sa totoong tagumpay. Di ba? Pagtagway lang. Para batang may laban. Ganyan. So, ano yung gagawin niya para sa inyo, guys? Magtiwala ka lang. Kaya hindi niya pinapaalam, may mga sinisikreto siya sa inyo, guys. Kasi ito pala yung ginagawa niya. May ibang mga ginagamit. Okay? Tignan natin na yung message niya sa inyo. Okay. Additional message. Ganito guys. Medyo maliit yung table guys. No? Habaan ng pasensya. Ikalma ang puso't isip guys. No? Ito na. Nanginginig pa. Okay. Additional message. You're mysterious. So, ikaw ay palaisipan sa partner mo. Ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano yung mga plano mo? Though marami ka na sabi sa kanya. Or parang dapat, di ba, nabasa ka na niya. Kasi open book ka sa kanya. Pero sa totoo lang guys, ikaw yung tipo ng tao na marami ka pang tinatago na kaya mo pala talagang gawin. Medyo nagiging challenging ka sa kanya. Ganun.
Meron tayong you feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Okay? So, nakikita ka niya someone na stability or ikaw yung kanyang tahanan. Nauuwian pa rin. And missing you. Wala kayong pag-uusap, guys. Nami-miss ka niya ngayon. I miss you. I wish things were different. Baka may mga bagay lang talaga na hindi kayo masyado nagkakaintindihan. Message niya sa inyo. I knew exactly what was okay. I knew exactly what I was doing. Medyo matigas ulo nito, guys, ha. Sabihin, alam niya talaga yung gagawin niya. Hindi mo kailangan pangunahan na parang nagkakamali siya. Ganyan, alam niya eh. Tinatry niya yung maging control ang mga bagay-bagay. Meron tayong I'm not available. Diba? Hindi naman niya talaga, guys, binubukas ang puso niya sa iba. May control siya. And I wonder if you are happy without me. Okay, mapaisip siya kung talaga bang magiging masaya ka o yung ba talaga yung kaligayahan mo, yung ba talaga yung gusto mo. Na-let go na siya kung talagang masaya ka na ba talaga. Alam niyo, guys, malakas ang mga earth sign dito, ha. Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, eh. Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Yan po nga. Since may wands, ayan, feeling ko na sa ano ka, fire sign energy ka. Aries, Leo, Sagittarius. Okay, tignan pa natin, guys, sa side mo. Okay. Sa end mo naman, guys, tignan natin ano yung nararamdaman mo sa person mo. The world, moving forward kayo. Parang siya yung nagbigay ng pag-asa sa inyo na magpatuloy or parang siya yung katangi-tanging tao na naniwala sa inyo na meron kang mararating or may mangyayari or naniniwala doon sa talent mo. So, parang hindi lang siya naging partner sa inyo kundi someone na naniniwala sa kakayahan mo kahit wala namang ibang naniwala sa inyo. Kaya, naging moving forward yung energy mo. And magaan yung naging pakiramdam mo sa kanya kasi nakuha niya agad ang inyong kiliti, guys. King of Wands, nagiging mentor mo din talaga siya. Mukhang matalino si person mo. Boss mo ba to? Kasi parang marami siyang alam eh. Parang tatalanuhan ka rito. I think naging mentor mo yan. Tignan natin, guys, ano yung mga dapat mong gawin. Priorities. Dapat, mag-focus ka sa mas importante, mas mahalaga. Which is ang inyong pinaprioritize sa buhay. Okay, then stability, guys. 7 of Pentacles. Though mahirap, guys, magtrabaho ng may iniisip na problema, pero sinasabi, guys, i-set aside mo muna yan. Okay? Focus ka muna sa career mo since ito yung mas pinaprioritize mo dapat. Okay, sipin mo na lang yung monthly juice mo. Parang, wait, hindi ako pwede ma-broken hearted kasi meron pala akong monthly juice. Okay, so, mga dapat mong gawin, naka-reverse to, guys, ha. 5 of Cups kasi pag ganito, regret to, naka-focus ka sa mga bagay na nawala sa inyo, yung mga naging regret mo. Since naka-reverse, ito, guys, huwag mo muna masyadong pagtuunan ng pansin kung ano yung mga naging pagkukulang, pagkakamali, ano yung mga nagawa mo, bakit siya naging ganyan. Huwag mo nang questionin yon. Okay, worth it ka. Isipin mo na lang lahat ng gagawin mong desisyon para sa buhay mo is worth it. Huwag ka lang masyado magiging impulsive. Then, iwas din kayo sa bigla-bigla ang desisyon. Pag sobrang saya at sobrang lungkot. Okay? So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.